Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong mahigit sa 2 billion budget na ni-request po ng OVP para sa susunod na taon. Hindi ba't dito ho sa House of Representatives kamakailan lang, during the last Quadcom hearing, nasingit na yung press conference nito ni Congresswoman Estela Quimbo ng Marikina, na kung saan ay in-slash na nila yung mga ibang pagkakagastusan ng Office of the Vice President na wala namang specific mandate na inilaan ng ating saligang batas. No, yung mga ginagawa naman na ng ating mga iba-ibang mga ahensya ng gobyerno, pero gusto pa rin gawin ng kanilang tanggapan, inalis po nila ang budget. Hindi po yung trabaho. Okay, linawin ko lang. Yung trabaho na gustong gawin ng OVP na magbigay ng mga ayuda, di ba? Kung ano pa ibang gustong gawin nila, mananatili po sa kanila yon. Pero yung pera as in pera, ay ilalaan kung saan po ang mga appropriate agencies. So far, dalawa, ang DSWD at saka ang DOH. Sa mga humihingi ng mga related sa kalusugan, then meron po ang DOH, di ba? Mga hospitalization, mga ganyan. Yung humihingi naman po ng mga ayuda, mga tulong, pampalibing, diyan po ngayon manggagaling na ang budget sa DSWD. Kasi yung ni-request nila ay ililipat doon yung pondo na yon. Hindi po tinunaw yung pondo, bagkus inilipat lamang ng location sa DSWD, really health-related sa DOH. Okay, again, ulitin ko, hindi po inalis ng Kongreso ang kagustuhan nila na gawin, na magtulong sa mga namatayan, magtulong doon sa mga may sakit, di ba? Yung mga bills, yung mga ganon. Kaya lang po, ang mangyayari, referral department na lamang ang Office of the Vice President. At ang ano bang problema? Bakit ba kinakailangan pa nilang kinakailangan pa nila na busisiin ang mga previous na papaano nito? Hindi naman nila kasi, kung tutusin, yung sinasabi nga na hindi na po dapat pinag-uusapan yung sa 125 million pesos na tinunaw niya ng 11 days. Diba? Kasi nga daw nakaraan na. And besides, meron naman daw tradisyon ang Senado at ang Kongreso na pagrespeto sa Office of the Vice President. Alam niyo, para sa akin, maliho yung ganun eh. Kung sino po ang politiko, kahit kaalyado pa yan ng administrasyon, talagang babatikusin ko yan. Kapag ka ang pondo ng bayan ay yun ang nasa isip nila, sasabihin, kasi meron tayong kinikilala na tinuturing na tradisyon sa Office of the President and Office of the Vice President. Para sa akin po, kahit Office of the President pa po yan, dapat po ninyong busisiin ng maigi, paano ginastos yung nakaraang pera, yung budget, diba? At yung bagong nire-request nilang halaga. Diba? Para pantay-pantay talaga. Sinasabi nga, no one is above the law. Di dapat ganun din lahat ng treatment. Diba? So sa OVP po, ang naging problema po, hindi pabor sa ganun na treatment ang mga kongresista. Kaya nagkahimay-himay ang budget nito. At ang naiwan ay 733 million pesos na lamang. So 1.2 something yung nawala sa kanila. Napakalaking halaga. Ngayon, lumitaw po yung mga kaalyado nila. Si Joel Villanueva, sabi niya rito, I respect the decision of the House, but in my own personal point of view as a senator, I cannot stomach the move to slash. Di ko masikmura yung ginawa daw ng Kongreso, ng committee. Na i-slash yung budget ng OVP ng higit sa kalahati. Sabi niya, it may not be part of the law. It may not be part of the rules of both houses, but we always submit to the traditions of our institutions. Now, what if magnanakaw ang nasa institusyon? Diba? Darating ang panahon, magkaroon tayo ng presidente na magnanakaw. Diba? Darating ang panahon na magkaroon tayo ng vice president na magnanakaw. Paano ngayon ito? Hindi na ninyo i-scrutinize ang pera ng taong bayan. Pero pagdating dun sa ibang mga departamento, putragis kayong mga senador kayo, sobra ang higpit ninyo. Di ba?
Busisi kayo ng busisi, may investigasyon pa, which is okay, I like it. Yan ang pangangalaga nyo sa pera ng taong bayan. Pero bakit po doon sa OVP at sa OP? Diba? Kasi bakit ko sinasabi ito? Magiging presidents na yan eh. Tingnan nyo, kinalakihan na nila. Diba? So sa darating na panahon, what if nangyari yung sinasabi ko? At posible yan. Sabi nga sa Biblia, for the love of money is the root of all evil. Diba? So posible hong mangyari yan. Na may lumitaw na isang leader ng bansa natin na ganid sa pera. Request ng ganitong kalalaking halaga. Tapos hindi nila bubusisiin paano ginastos at paano gagastusin ang perang ito. Diba? Kaya ako, I disagree sa sinasabi nila na pairalin ang palakasan system, yung tradition na yan. Ngayon, ito ho, yung mga senador natin. Si Bato, sabi ni Bato karamihan sa amin ay for the preservation of that time-honored tradition. Shit! Wala nang bantay. Wala na tayong bantay, mga kababayan. Diba? Kung totoo yung sinasabi ni Bato, karamihan sa kanila. So, ibig sabihin, itong mga senador na binoto natin, ipinagkakanulo na lang pala tayo. Yung pagbibigay ng respeto sa budget ng Office of the President and OVP na hindi na pinahihirapan. Hindi naman sa pagpapahirap yon. Yun lang talaga yun, pagsisiguro nyo lang. Di ba? Sa performance ng gumamit ng previous budget. Kasi humihingi ng panibago. So para bilang malasakit sa taong bayan, sana naiisip ng mga to, maging ni Bato de la Rosa, na it's not about the tradition. Di ba? It is about the loyalty sa taong bayan. Pagmamalasakit sa pera ng taong bayan. Diba? Sabi ni Villanueva, she is the Vice President. I mean, the Office of the Vice President. You slash it by more than half. Ito gusto ko yung sinabi ng Grace po rito. We will approve or modify the budget based on the merits of the proposals of each office, not on who sits as its head. That's correct. Diba? Dapat ganun. Na busisiin ninyo, hindi dahil sa kung sino yung nakaupo doon. Diba? Kahit na Office of the President or OVP, ano pa rin yan? Scrutinize pa rin ninyo. Back to Joel, sabi niya, I can't speak for the entire Senate. I can speak only for myself. I don't think I will agree with the slashing, diba? Sabi niya, of the OVP budget by more than half. I have so much respect for OVP. Marami ring ginagawa ang OVP. Kung tutusin, wala nga dapat Epal lang ng epal, di ba? Dapat lagi niyang hinahanda yung sarili niya lang sa in case sa mangyaring kailanganin siyang humalili, ganun. Alam ko rin, in the past, na di ganun ang perspective ng tao sa OVP. Kasi hindi namin nalalaman pa yung pinagagawa ng ibang OVP. Yung mga nakaraang panahon Ay Leni Robredo, ang alam namin, nalaman ng taong bayan at hindi nyo inoppose. Di ba? Ito lang yung budget na binigay sa kanya, na binigay sa OVP, pero kayo mismo, nakikita ninyo, di ba? Nakaka-diskarte si Leni Robredo noon. Nakakahingi ng tulong sa mga kaibigan, sa mga pribado. Ito naman po pala kasi, di ba? Endorsed noong nakaraang halalan ni Duterte si Joel Villanueva. Isa pa, ito kung ba't hindi ako nagtitiwala rito maski nung campaign period dito kay Villanueva. Kasi nga ito, anti-Marcos talaga ito. Sa tatay pa lamang nito. Kontra na talaga to. So what do we expect? Ganun din yung anak. Hindi nga tayo nagkamali rito. Diba? Walang malasakit sa pera ng taong bayan. Palakasan system. Meron pang isa. Jinggoy naman, mga kababayan. Ito rin, kinokontra ko rin ito maski nung campaign period. Bakit? Isipin mo kung halatang nambubudol si Jinggoy. Ipapinapangako niya nung campaign period. Anong gagawin? Patataasin daw yung sweldo ng taong bayan. Abuti ng 600, 800. Across the board. Langiya. As if ang tinatakbuhan niya pampresidente na may kapangyarihang magdesisyon ng ganun. Wala. Kaya lang dahil nga po sa uniteam, di tayo ngayon ang nangingitim sa performance ni Jinggoy. Ngayon, ito sabi ni Jinggoy,
Paano naman magpa-function ng OVP kung tatapyasan mo ng pondo? Ako naman, on my part, as a senator, sana i-restore na lang siguro yung budget ng OVP para naman makapag-function. Makakapag-function naman Again, wala namang mandato mabigat Readiness lang. Di ba? At all times. Yun lang ang mandato ng Office of the Vice President. Kaya nga dapat ang eleksyon ng Office of the Vice President ay kasabay na ng eleksyon ng Presidente. Ibig sabihin, kung ano yung block voting sa madaling salita, kung ano yung boto ng Presidente, boto na rin ng VP. Para in case na siya yung pumalit, continuation lamang ng mga proyekto. Di ba? Alam niyo naman yung substitution dyan Sabi niya rito, remember, she is the second highest official of the country. Diba? Which is mali. Mali ho. Hindi ho siya ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maging si PBBM, hindi rin po siya ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kasi meron tayong 3 branches of the government. Co-equal. Pag sinabi pong co-equal, silang tatlo po'y magkakapantay. Okay? Sabi dito, palagay ko naman, majority of the senators will agree na kailangan i-restore. Do it. Nang makita ninyo. Para sa akin, panawagan ko. If they do that, wag nyo nang iboto yung mga re-electionist ngayon. Para magdalang matinding takot yan sa mga tatakbo naman for re-election sa 2028. Di ba? Kasi itong mga to magiging eligible pa yung mga yan for 2028 election. Sila Jinggoy. Unang termino niya ngayon And this is what I like. Kaya kahit na anong eleksyon, hindi nawawala sa balota ko talaga rin ito si Coco Pimentel. Yan, sabi niya, give the OVP sufficient budget to carry out the VP's constitutional role for responsibility to be ready to be the president. Yun lang naman kasi yung constitutional role ng vice president Yan, at any given second. Sabi niya. Hence, OVP should have budget for staff, office, utilities, library, briefings, meetings, representations, attendance in conferences, travel, both domestic and international. Di ba? Yun po yung tama. Sufficient lang. Hindi yung lavish. Labis. Na ang purpose lang naman ng Vice President natin dito ay pamumulitika lang. Yung purpose niya. Diba? EPAL, yung inaayawan natin noon kay Leni Robredo, natawag natin umi-EPAL. Eto, ganun po ang ginagawa nitong pumalit kay Leni Robredo. EPAL din. Diba? Masyadong mainit sa budget. Baka ibotong abalos yung re-electionist, iniisip ko pa. Okay, mamili ho tayo ng maayos base sa performance at paninindigan yung nasyonalismo nila, di ba? Kakapalang mukha ng mga niyang sina Jinggoy, Bongo, Bato, Padilla, diba? Lapid, isama na yan, Epal Villanueva. Correct. Di ba? Alam mo, pagka ganyang ang katawiran, idadaan na lang po ang budget sa tradisyon. Wala akong malasakit yan. Kasi kung magaganyan sila, lahat dapat ng under the office of the president, huwag nyo nang scrutinize. Di ba? Hayaan nyo na. Magka-leche-leche na tayo ng tuluyan. Dapat, lahat, across the board yan, walang exemption. Scrutinize nyo. And after all, kapag hindi nyo ginawa yan, yan po ay dereliction of duty. Di ba? Hindi nyo na ginampanan yung trabaho, yung scrutinize yung budget request nung Office of the President, ng Office of the Vice President. Diba? Hindi nyo na gagamitin yung inyong oversight function. Alamin, anong ginawa nyo? How you perform? How's your performance? Diba? Especially when you use the people's money. Ganun ang katawiran, wala. Take note last year, so napakainit mong usapan dito, confidential fund, diba? Because of Sara Duterte. Yung 125 million niya. Pero kapansin-pansin doon, pinuri po ni Coco Pimentel ang Office of the President. Very comprehensive. Talagang well-explained raw yung mga detalye na kung paano inubos o ginastos yung
kanilang confidential at saka intelligence fund. Di ba? Yun na tama. Oh, sabi ko, balance, okay. Di ba? Yun ang dapat. Correct. That's what I'm saying. Di ba? Paano kung corrupt pala yung ang vice presidente o ang presidente? Patay na tayo rito. Di ba? Tapos pinalusot nyo yung budget na kalaki-laki. Ganun-ganun lang. Tapos saka sasabihin nyo, dapat imbestigahan yung ahensya. Ay, nako. Ewan. Okay, so iwan natin ito muna.